Kapag may problema ang bayan, sino ba ang pwedeng sumbungan? Edic Piano, Tet Marsan, ine-expose ang mga kalokohan. Hindi rubber stamp ang sanggunian, hindi dapat nadadaan sa pera-perahan. Ang mga konsehal ay may paninindigan, hindi sunod-sunuran. Sa mayor lang. Trabaho ng City Council ay pag-aralan, busisiin labanan ng kalokohan ng mga opisyal na nagmamalabis sa bayan ng Olongapo na ngayon naginagpis. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor, programang matamasa. Sangguniang Monitor, alagapin niyo tuwang pag-asa. Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, sa kinabukasan. Sa programang to hindi kinukurtinahan ang mga kanser ng ating lipunan. Konsehal Edic Piano, Konsehala Tet Marsan, ang natitirang oposisyon sa sanggunian Tet Marsan, kakampi ng kabataan. Siya ang nagsilbing isang huwaran. Edic Piano, tagaangat ng sining at tutura. Sa lungsod sana ikaw ay magising, imulat ang iyong mga mata. Sila ang mga kagawad na ating pag-asa. Dito sa lungsod ng Olongapo hindi ubra ang kalokohan sa ating gobyerno. Hanggang silang dalawa ay nakaupo, asahan mong may asenso at pagbabago. Sa sangguniang Monitor ay makinig kayo. Buong Olongapo, magkaisa na tayo. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor, programang matamasa. Sangguniang Monitor, alagapin niyo tuwang pag-asa. Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, sa kinabukasan. Sangguniang Monitor, programang matamasa. Sangguniang Monitor, alagapin niyo tuwang pag-asa. Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, sa kinabukasan. Friendship Edic Piano, Friendship Tet Marsan. Kaibigan ng bayan. Friendship Edic Piano, Friendship Tet Marsan. Kaibigan ng bayan. Dito sa Sangguniang Monitor, programang matamasa. Sangguniang Monitor, alagapin niyo tuwang pag-asa. Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, sa kinabukasan. Sangguniang Monitor. Yes, magandang umaga po, Olongapo. Ito po ang inyong kagawad, ang inyong Friendship Edic Piano sa Sangguniang Monitor. Ngayong araw ng Martes, November 8 na po tayo. Ang bilis ng panahon. Birthday ng aking pamangkin na si Janet Piano or Piano. Happy birthday, Janet. May you have all the best in life, no? And God bless you and your family always. Ayan, at natutuwa tayo dahil ang dami-dami natin mga balita ngayong araw na ito. Mamaya siguro masasamahan tayo kung makahabol ang ating friendship na si Kenneth Guy, Ate Guy Salvatus, no? Hahabol siya. So kanina papunta natin dito ay nadaanan natin diyan sa may triangle, ang daming mga katutubo, no? Hindi natin alam, yung isang katutubo nagbebenta doon mismo sa may daanan nung diyan sa may triangle, sa may Rizal Triangle, no? Alam nyo, ang buwan ng October ay IP month, no? O Indigenous Peoples Month. Ito ay buwan ng ating mga katutubo. Dito sa Olongapo, pag sinabing katutubo, karamihan dyan ay yung ating mga kababayan na mga kulot o yung mga Aita na tinatawag. Though meron din tayo dito, may grupo rin dito ng mga Igorot, no? Na katutubo. Pero karamihan kasi, pag sinabi sa Olongapo, katutubo ay ito yung ating mga kaibigan, mga kapatid na kulot, na karamihan ay nandiyan sa Kabalan, sa Old Kabalan at sa New Kabalan, no? Sa Iram, andyan karamihan sa ating mga kapatid na kulot. At kanina nga nakita natin doon, hindi natin alam kung bakit, dahil siguro
Pero hindi naman nangyayari yan dito sa Olongapo, no? Na tuwing magpapasko sa Manila kasi, tuwing magpapasko, yung mga katutubo na yan nagpupunta doon. Dati ewan ko lang ngayon, dahil matagal na tayong hindi nagagawi sa Metro Manila. Pero dati kapag ganitong magpapasko, talagang nagbababaan yung mga yan at nanglilimos, no? Well, hopefully dito sa Olongapo, hindi naman natin nakikita na nanlilimos yung ating mga katutubo, mga kapatid na kulot. Pero nakikita natin sila diyan kanina sa Triangle. I hope merong programa, no, na gagawin ang ating IP representative o Indigenous Peoples representative sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo na si Egnidio Gonzales, no, na siya ang head ng IP natin. Last time, kung hindi tayo nagkakamali, medyo umattend tayo yung araw ng mga katutubo dyan sa Rizal Triangle, mga bandang alas 7 na yun ng gabi. Umaangal yung ating mga katutubo dahil ganong oras na ay hindi pa sila kumakain. Ang aga-aga daw nila na nagpunta sa dyan sa may SM, sa Magsaysay, no? Nagparada pa sila at kung ano-ano mga pakulo na ginawa nila na yun ay pakulo ng city o event ng city. Pero nung gabi talagang nag-aangalan sila, galit na galit dahil alas 7 na o 7:30 na yun ata ng gabi, nandoon tayo, no? Nakapunta tayo at sinasabi nila na hindi pa sila kumakain. So ayan yung nangyari at hopefully nga, nakita natin kanina, hopefully ngayong buwan na to ang ating mga kapatid na kulot ay mabigyan ng pagkakataon ng pahalaga, no? Pagpapahalaga dahil buwan ng mga katutubo, buwan ng mga katutubong kapatid natin na kulot o yung mga ita ngayon dito sa Olongapo. So kailangan natin silang bigyan ng pahalaga dito sa ating lungsod. Dati nung wala pa tayong IPMR reps o yung IP representative, IPMR, no? Sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, yan ay hawak ng komitiba ng sining at kultura, no? Dahil kultura, syempre, kultura ng mga katutubo, no? Sa atin yan, kaya gumagawa talaga tayo ng paraan para mabigyan ng pagpapahalaga at i-celebrate yung araw at buwan ng mga katutubo dito sa lungsod ng Olongapo. So malaki yung pasasalamat sa atin noon, no, dahil unang-una si the then mayor Bong Gordon, talaga naman malaki rin yung pagpapahalaga niya. Kung naalala niyo pa, no, kung bakit napunta sa Iram ang mga katutubo na karamihan diyan ay galing pa ng mga Botolan, San Marcelino, no, dahil nung pumutok nga ang Bulkang Pinatubo ay inilaan ni then mayor Richard Gordon, no, at nila Kate and of course the whole Gordon family, yung Iram na yan para sa ating mga biktima ng pagsabog ng bulkan na karamihan sa kanila ay mga katutubo dyan sa Iram, no? Kaya malaki ang pasasalamat ng ating mga katutubo sa mga Gordon. Let's give credit where credit is due, no? Kaya sa ngayon tinitignan natin sana ito at ayaw natin na napupolitika kasi nagagamit sa politika ang ating mga katutubo. Sana hindi ganon, sana talagang tutok lang tayo sa kung kaano ang kailangan at yung pagpe-preserve ng kultura ng ating mga katutubo, no, na nandito nga. Hindi natin alam kung anong ginagawa diyan sa Triangle. Medyo hindi maganda dahil medyo parang kalat-kalat sila diyan na walang isang event na talagang pinuntahan nila, no? Baka nga tatanggalin pa yun. Yung nakita ko kasi nagbebenta ng kamote at yung iba pang mga root crops andun sa daanan ng mga tao. Well, kanina nakita natin doon, pagbigyan siguro natin sa mga panahon nito dahil buwan naman nila, pero dapat ilagay sa tama, no? Yun nga, tamang proyekto lang dapat ng syudad yan, no? Kung paano bibigyan itong ating mga katutubo ng ganyan. Halimbawa gusto magtinda, ngayon naman ay buwan ng mga katutubo, pagbigyan sila, ilagay siguro sa isang matinong lugar, no, na pupuntahan talaga yung mga root crops nila, yung mga pananim nila at yung mga produkto nila ay naibibenta nila ng maayos dito sa lungsod ng Olongapo. So ang daming mga balita. Yung isa pa, by the way, yung aming kapitbahay na sumakabilang buhay na si Pabling Ancheta ay ihahatid na po sa kanyang huling hantungan bukas. So mamayang gabi yung kanyang huling lamay. Diyan po siya, yung kanyang
labi ay nandiyan po sa Bigonia. So yung mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala ni Pabling Ancheta, ito siguro ang tanda lang sa akin ito mga 4 years, 3 years, no? Halos kababata ko na talaga ito at parating ano yan, malapit sa atin yan, no? Yan lalo na si Pabling, nagkasakit kasi. Pero, well, nakikiramay po tayo sa kanyang mga kabag-anak, sa kanyang pamilya, dyan sa Bigonia. Ayun, at ano ba mga pinag-uusapan dito sa lungsod ng Olongapo? Yung Mardi Gras. Yung Mardi Gras na sinasabi nila parang nagkaroon daw ata ng news blackout dahil mukhang hindi na ibalita kung ano yung dapat na ibalita dyan sa loob. At nakita natin sa Facebook may mga nakasulat na di umano meron pang namatay. Yung isang magbabalot daw dyan nandoon sa loob, parang inatake sa puso. Medyo nagtataka lang tayo bakit hindi agad na lunasan, no? Dahil well, of course, andyan yung mga rescue sa loob ng Mardi Gras, ang daming pulis diyan, no? Ang daming may mga bipat diyan. Talagang pinaghandaan 'yan supposedly, no? Ayon doon sa report ng ating Vice Mayor Jong Cortez ay pinaghandaan nila ng husto ang Mardi Gras. Pero yun nga, no, ang balita gabi-gabi may rambolan ang mga kabataan, no? Pukpukan ng may sinabi pa talagang yung isang babae nanlaban doon sa lalaki na nagpukpukan ng bote sa ulo pa, no? So ang sinasabi nila gabi-gabi merong rumble, no? At yun nga, yung isang namatay naman daw di umano galing din sa loob ng Mardi Gras area, lumabas diyan sa may Jollibee sa Magsaysay, no? Paglabas parang nandoon yung mga tropa, nagkainitan, nasaksak siya, dinala sa hospital, eventually namatay. Meron pang isang balita, yung first day naman yon na actually ito medyo nabalita, hindi naman na nagkaroon ng news blackout, medyo nabalita ito doon sa kabilang istasyon na ang sinasabi yung mga tropa nag-inuman, mga minors pa minors nag-inuman diyan sa loob ng Mardi Gras nung lumabas sila, no, nagkainitan hanggang umabot doon sa Jollibee Apo Rotonda, no, ulo ng Apo Rotonda, at doon nagpang-abot at nasaksak nga yung isang binatilyo diyan sa tagiliran. At yung ama niya kung hindi pa nagpunta mismo doon sa isang istasyon ng radyo at sinabi yung nangyari doon sa kanyang anak, yung rambolan doon, hindi pa malalaman ng taong bayan, no? Hindi pa talaga yung media, no, ang nakakuha ng balitang ito. Yung tatay pa mismo ang nagpunta doon para maiparating sa taong bayan yung nangyari diyan. So marami pa tayong mga balita, lokal at national, at mamaya makakasama na natin ang ating kaibigan, ang ating friendship Kenneth Atigay Salvatus. So wag kayong aalis, babalik ang Sanggunian Monitor. Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor. Wynn Hotel, the newest hotel in the heart of Olongapo City. Wynn Hotel is the place for comfort within your reach with the most reasonable price. Avail of the wash-up for only 400 pesos, 12-hour stay for only 850 pesos, an overnight stay for 1,000 pesos. At Wynn Hotel, you will enjoy all your homey and sweet stay in our rooms with air-conditioned, hot and cold shower, plasma screen televisions with cable TV, telephone local lines, internet access, and 24-hour room service. Wynn Hotel is located at number 27 18th Street, West Bakbak, Olongapo City, just within the Victory Lighter compound. Or you may contact a telephone number 222-8885 or mobile number 0999-857-9639. At Wynn Hotel, our guests are surely winners.
Avail 10% discount upon check-in at Win Hotel. Just present your trip ticket from Victorliner and Bataan Transit. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor. Ayan, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor, and this time kasama na natin ang ating friendship, Kenneth, Ate Guy Salvatus. Ayaw niya na Ate Guy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ate Gay ka ng Ate Gay dyan. Lalaki ka sa amin. Ikaw talaga Ate B, ha? Okay. Kuya Gay. Pwede naman ang Kuya Gay. Di dumapasang. Di dumapasang. Pasang-pasan. Alright. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po inyong friendship, Kenneth Guy Salvatus. Sagsasabing mabuhay po kayong lahat. Salamat sa inyong pagtutok sa programang ito at karapat-dapat lamang na mauna ka sa programa. Lagi na lang ako. Nakalimutan mo yata na TV mo to, ako extra lang dito. Okay lang Okay. yun. Alright. Serve the best for, serve the last for the best. Yes, Oh. exactly. The best na lang. Ikaw ang last. Okay, maraming issue. Umaapila ka local. pa eh. Ikaw naman talaga ang dapat parating na una. Ganon. Oh. Oo nga pala. Okay, go. Sorry, nalate ako. Sige, Maraming mga nangyari. issue. Kanina sinabi na natin yung sa Alin? Mardi Gras. Parang nagkaroon ng Ayan, ano news doon, blackout. ng news blackout. No? Oo. At ang laki merong isang nag-post sa Facebook. Oh. Yung sabi nila, yung tao na dumating nung first day, nung second day, mas malaki. Nung third day, mas malaki pa, na doble. Pagkatapos, i-multiply niya yon sa 60. Dahil 60 pesos, so lumalabas na talagang milyon-milyon. Milyon ang kita. Supposedly, no, ang pumasok na Pera. pera. Pero pag tinanong mo ang mga tiga Moxie, sasabihin nila, hindi Wala naman raw. daw sila kumita. 60 pesos, Ano yun? ha? At saka yung sinasabi, yung pinangako, ito pa, si Sige. Vice Mayor John John Cortez, Cortez. sabi niya, pag sa entrance daw, ginawang 60 yon dahil merong parang wristband. This one ibibigay. Na pagpasok mo, ibibigay yun sa iyo. Kapag nakasuot ka nun, Ah. pwede kang lumabas. Pag pumasok, hindi ka Labas-pasok, napapansinin. oo. Oo. So, anong Pero, binigay? nung first day pa lang, nagkakulang-kulang na. At ang Ang sinabi, wristband. isang karton daw ata yung nawala. So, karton nagkagulo na, hindi na nila Nailagay.
Yung Ibig wristband, sabihin, wala na? Walang oo, tatak? totally, Wala na. hindi na nila ginamit. Aha. No? Paano yun? 60 pesos, kaya nga nagtaas. Dapat Dati 50 binalik pesos yun eh. Oo. Yung 10 piso. At anyway, gano'n nagkagulo. So marami yung mga umaangal, etc. etc. Bukod pa sa halos gabi-gabi raw, di umano, merong rumble. Oo, kasi yung source natin ito ay talagang nandoon sa Mardi Gras. At yung isang source natin, nandoon siya malapit sa magbabalot. Nung inatake nga yung magbabalot, inabot daw ng ilang, basta medyo Minuto, matagal. tapos sinulan ng tumulong? Kaya nung, inabot ng kamatay. Siguro nadala pa naman siguro sa hospital bago siguro doon Well. Pero Kagawad. ayun, Ngayon lang nangyari yan sa history ng Mardi Gras. So ano ang lesson po dito mga kababayan at lalo na yung mga namumuno at organizer, sabi mo nga si Sir John Cortez man chairman dyan. Sana naman. sir, ano siya? Pero siya yung nag-aayos kasi sa amin sa Sangguniang Panglungsod. Okay. Siya yung nag-aayos ng lahat-lahat ng yan. Sana At lang siya po, tulad ng sinabi ni Kagawad, sana lang po ay wag na maulit ang mga bagay na ito. At marami rin po nga doon, isa pang pampulis, ayaw po sabihin ikwento yung pangyayari doon sa naksak na bata, no? Ay kung anak mo kaya yan, hindi ka kaya humabol, hindi ko natandaan pangalan ng pulis, wag po natin gawin yan. Dapat lang malaman ng mga tao kung ano nangyayari dito. At sana sa susunod na Mardi Gras, kayo pa nandyan. Kung hindi, palagay ko mas magiging maganda. O, di ba? Sa atin lang kasi, Kenneth, tayo, nasa broadcast tayo, nasa media tayo. So, ang frame of mind natin, dapat kung ano yung mga nangyayari dyan, lalo na malaking event yung Mardi Gras na yan. So, lahat ng mga nangyayari dyan, dapat ibinabahagi natin sa taong bayan. No, hindi yung kinukurtinahan natin ang sasabihin kasi may narinig tayo na dapat daw walang lalabas ng mga masamang balita tungkol sa Mardi Gras. Dahil magaganda lang at yung ilalabas na balita, hindi naman po tama ganun. Yun. Kung si Duterte nga, binabanatan dito Exactly. banatan din para maligtas sa mga tao. Yung isa pang issue dito sa Olongapo, yung basura. Kumusta naman dyan sa inyo? Hindi nakita ko yung basura doon sa bundok, bumabagsak doon sa beach namin. So akong tagalinis ngayon. Ngayon, kumakalat talaga ron, ha? Hindi ko alam kung yung basura na pinaglalagyan doon, parang hindi yata nagpa-function. Hindi ko alam kung, parang wala naman ako nakikita nagdadampot ng basura doon. Wala akong nakikita. So sana po, mga nagkukuha ng basura ay gawin po natin yung dapat para sa gano'n naman, hindi bumagsak doon sa beach at masira yung karagatan. Dati na yan matagal na yan. Matagal diba? pati nung campaign, sinasabi ko yan yung mga basura sa bundok. Environment natin, kailangan dapat nakatutok tayo dyan, lalo na kasi ang main industry natin dito sa Olongapo ay ang turismo, no? Kung makpapabayaan nating madumi ang ating mga beach, sino pa yung pupunta as it is nga. Actually, medyo madumi meron ba tayo Kagawad na law na ini-implement sa mga barangay na dapat itapon dito, hindi dapat itapon doon? So, kompleto tayo sa law. Pag nahuli mong kompleto tayo sa batas, kompleto tayo sa resolution, kompleto tayo sa ordinance, hindi lang pinapatupad, no? Matter of implementation yang lahat. Ngayon yung basura na yan, nag-pilot sila, tinanggal daw yung mga garbage bin, no? Nag-pilot sila dyan sa Otero, sa Mabayuhan. Ngayon, nagtatawag sa akin, nagte-text yung mga tao, saan nila itatapon ngayon yung basura nila dahil tinanggal nga yung mga garbage bins. No, ang sabi nila, ibabalik daw yung panahon ni Senator Dick Gordon, di ba? Yung mga basura nilalagay natin doon sa plastic bag na kulay black. Black, no? Kapag naririnig natin na tumutugnog na, yung natatanda mo pa yung ano doon, yung music, ang basura ay bigyang importansya, di ba? Yung ganon. Ang basura ay may pera. At saka maganda yung management noon. Alam mo, gumawa pa kami ni Larry Pusing ng documentary niyan. Kasama ko rin si Mike Pusing, documentary on solid waste management program. Wow, yung tatlo nung yun, panahon na actually ang panahon yun, ang mayor si Cynthia Cajudo na. Yung time na maliit yung very brief lang yung pagiging mayor niya. Pero gumawa kami ng documentary kasi award-winning yung sistema na yan, no? At pinupuri yan. So, parang nag-pilot din dito yan sa Olongapo. Pinupuri yan katulad ng ating color coding, di ba? So, ayan, ngayon naman, sayang yung mga garbage bins, usable pa naman, no? Hindi ko alam. Pero ang sinasabi nila para daw madisiplina ang taong bayan. So tatanggalin. Ang sinasabi nila pag araw ng paghakot ng basura doon lang ilalabas ang basura. Ang problema ngayon, yung araw na naka-schedule na paghahakot ng basura kuminsan madalas. Ngayon ay hindi naman nasusunod. Paano kung walang araw? Kaya talaga umuulan. Yun na nga. At saka yung mga kababayan natin, halimbawa maaga silang pumapasok, di ba? Madaling araw. Tapos puno na yung basura. Alam ka namang ilagay lang nila sa loob ng bahay, doon naman namaho ng gusto sa loob ng bahay. Dapat lang ilabas, di ba?
Kaya lang kasi may mga asong kalat Yung kasi mga din na ganon. At parang saka wala na, nangangagat, yung mga tao sa looban, hindi na nila nalalaman ngayon kung dumadating yung basura o Hindi hindi. ko nga nararamdaman Dahil wala eh. namang music, no? Walang music, Oo. walang kalembang, walang Oo. tuktok, Well, walang tignan natin, pungpong. baka lalagyan nila ng music yung mga truck ng basura ngayon. Ano Oo. yung music? Rolling, Sana. rolling on the river? Rolling! Rolling! Wag, Rolling on the Oh. river. Ayun, bumagsak sa dagat. Ayan, rolling on the river. Huwag naman po ganun. So, bigyan natin ng warning. Gamitin nyo Hindi, yung tignan tinatawag natin, na. no? Parang nag-e-eksperimento sila, pero ang tagal na yan. Sabi nga ni Ah. Dante Ramos, 30 years na siyang nagbabasura. No? Ah. At alam niya kung paano hakutin ang mga basura. Pero ang sinasabi niya ngayon, kasi tinanggal nyo ang bayad sa basura, pagkatapos yung mga Ganun. truck, Nung yung mga tinanggal truck ng yung mga basura. bagay na yan. yung mga truck ng basura na bagong bili lang, no? Actually, Aha. parang wala Bago pang talaga? isang taon. Bago? As in, yun sabi nila bago, pero may mga Issues. may demanda yan, di ba? May issues na Oo. pininturan ng daw. Oo. Ayon Hindi- sa nasa Bagong-bago pa lang sira na, no? Yan. Dahil hindi nga ano daw. So Talagang ngayon hindi may solid. mga bibili na naman, oo. Bibili na So, naman. Ang daming pera. yun yung kasi sinasabi ni Mayor Bong dati pa na yung mga truck na yan dapat ano bang tawag doon, Jackoy, na dapat yung mga basura, yung mga truck ng basura na yan, hindi na tayo ang nagmamay-ari, hindi na tayo ang nagme-maintain, no? Oo, Dahil dapat ang mahal pa niyan. Yung So, dapat pwede- inaano natin, ang tawag Bidding doon ba sa yan? term na yun? Bidding pa? Or Hindi, privatization? parang no. Ano? Ay na-outsource natin. Outsource. Oo, O, ano meron yun? Ang hirap na ako nagpaliwanag dito pagkatapos isa ka pang di nakaintindi. English Oo. mo, outsource. Ano yun? O, Ibig sa sabihin, labas, yung mga truck galing. ng basura, hindi na tayo bibili, hindi na magmi-maintain, hindi na magsasweldo ng mga basurero, Okay. no, hindi na ano, kasi meron talagang Private na gagawa firm. niyan. Yun Oo, nga, na- parang privatization din. Oh. Unang-una, wala naman Diba? na tayong Yung lugar sa sinasabi mga ko eh. truck ng mga basura. Oo. Yun yung ano. Privatize. Well, gusto nila Oo. mamili ng mga truck ng basura. Oo. Ayan, sira-sira naman yung mga Magkaroon truck tayo ng ng basura. plebiscito. Privatize ba yan? O hindi? Yes or no? Ako, yes. Anyway, so ngayon parang nag-experiment na naman tayo pagdating diyan sa paghahakot ng basura. Experiment pag Samantalang may time. award-winning city na tayo, panahon pa ni Dick Gordon, ni Kate Gordon, no? Maayos na yung paghahakot Totoo lang, ng ha? ating Sa totoo basura. lang, ha? Bakit ngayon biglang Oo. bumalik na naman yan? Oo. Ayun. Ganun. Okay, Ano sana pa yung mga bigyan ng ano? pansin Oo. ng ating mga kinaukulan. Huwag po tayo tulog-tulog. Naku Okay, po, ang kinakatok droga. namin kayo. Droga. Dahil sa malaki yung problema ng basura, ngayon naman droga Uli, napapabayaan. anong Pero latest actually mo? sa may report sa Mactan, tuloy pa rin, palasak pa rin ang droga diyan. At alam mo, sining nagsabi sa akin tiga diyan mismo sa Oo, palasak. sa Mactan, no? Ang Mactan, alam mo ba kung saan ang Mactan? Oo, yung Yan. Mactan, dun sa ano yan eh. Dun sa... Sabihin mo sa Cebu. Dun yan, di ba? Dito sa At may anyway, ano, ang Mactan dyan. po ay Basta dun. hinahati ang dalawang barangay ang nakakasakop diyan, yung ating West Bakbak at yung ating Old Cabalan, no? May dadagdag ako Pagkatapos dyan. may doon sa likod ng Mactan may ilog doon. Na kapag tumawid ka ng ilog, ando na yung Barangay Santa Rita. So, Tapos? yung ibang mga sinabi nila nung nag-grade dyan, tumakbo lang doon sa Oo, tumago lang lumipad doon sandali. sa at nagpunta sa Barangay Santa Rita. Ah. But anyway, parating nire-raid yan, di ba? May mga balita tayo, maraming nire-raid dyan, maraming nakulong, maraming ano. Pero bakit hanggang ngayon may problema pa rin ng droga dyan sa Mactan? Hindi At kaya ang friendship sinasabi nila mga mukhang PNP, mga minors. Minors. No? Meron daw diyan, ewan ko kung totoo, ano to sa mga tiga Mactan. Aha. Meron daw diyan lugar na ang tawag nila Pulong Tae. Pulong Thai. Sorry po the word, pero Pulong yung Thai. O, diba? pero yung Pulong lugar Thai. na kung saan sabi nila meron daw mga tropa diyan, na mga bakla, na mga minors, na mga nagsashabu, na hindi man lang daw Nambibiktima. nagtatago. Oo, Oo, nandiyan dyan ng mismo taran. sa daan. Oo. Oo. At ngayon daw medyo malimit ang karambolan diyan dahil yung Alright. binibentang shabu ay tawas yung kuminsan na binibigay imbis na yung Tawas shabu na. dahil pahirapan na nga, no? So malimit yung away na nangyayari. naloloko, Oo, ano? naloloko. Alright, so, ganyan. Ang hindi maganda sinasabi yan, ha? natin sa ating mga kapalusan, please lang tutukan nyo yan sa Mactan at yung sa iba pang mga lugar. Okay, sana po yung ating on fire during the time na pagpasok ng ating presidente against drugs, sana po ipagpatuloy nyo at maging mainit pa po tayo. Narinig ko kasi in-interview ko isang kapulisan, no? Ang sabi niya, alam ko, inaamin ko, marami pa rin. Sabi ko tuloy, ay alam niya, marami pa rin. So ano pwedeng natin gawin? Eh, hindi mo lang basta-basta raw yan eh. So nakita ko parang friendship lang talaga. Bakit ganon? So, tinatawagan po namin ng pansin ang lahat ng kapulisan, hindi naman lahat, iba kumikilos, pero
Sir Jerry Sumbad, alam ko you're doing your job Ang well. balita natin, previously, marami no? ng mga pulis na galing ng Davao. No? Aha. Yung ibang mga pulis na dating medyo notorious dito sa lungsod ng Olongapo, ipinatapon na sa ibang mga lugar para doon magserbisyo. Pero alam mo, hindi ako believe doon. Bakit? Yung mga pulis na sinasabi nila na ano yun? Yung mga Iskalawag. Iskalawag. So, Oo, sa mga pulis. No? Pagkatapos, ang sinasabi nila General Bato na ipapatapon ko kayo sa isang sa lugar. Mindanao. Alam mo, medyo unfair yun doon sa mga lugar. Halimbawa, Bakit? ipatapon ko kayo sa Sulu. Aba, yung mga tao sa Sulu, bakit nyo dito ipapatapon sa amin? Yung mga pulis na Iskalawag. May puntos dito ka doon. dito nagkalat yan. Hindi, no? sinabi niya Dito- kasi pag dito sa nagkalat Mindanao, yan hindi sa ka amin sa pwede lugar. magmali-mali. Talagang pugutan ka ng ulo. So sa Mindanao kasi, Hindi. takot tao. Kung Huwag ka yung- punta, takot tao. Pugot ulo, Kung pahinga, yung tigas pulis ulo. talagang masama at Oo, ayaw sabi nga ni magbago, kahit saan mo yan ilagay, Mm. no, magagawa at gagawa ng paraan yan para gawin kung ano man yung kalokohan na Oo. pinaggagawa Hindi may niya. kadugtong Kena sa yun. Olongapo yan, kena sa Manila yan, Oo. kena sa Sulu yan, Aha. ganun ang gagawin. Kung talagang hindi magbabago, ha? Oh, pero may tanong ako, Pero Gawad, ako ano? dapat tanggalin na sa ano, pag Yun na talagang nga, may nakita. tanong ako. no? Pag Tanggalin may sa- kaso yung kapulisan, ano lang sila, parang ililipat, tapos habang inimbestigahan yung iba, ililipat lang so nagtatrabaho pa rin. Parang ganun lang kadali. Gawa ako, halimbawa, may kaugnayan sa droga yung ginawa ko. Ililipat lang naman ako habang may investigasyon. Tapos yung investigasyon, friendship, tumatagal. O, di nagtatrabaho siya, gagawa na naman. Alam mo po, sa mga kapulisan, Sir De La Rosa, sana po, o ating gobyerno, ang senator, sana magkaroon ng pag-aaral dito at pagsusuri. Kapag talaga ang kapulisan ay gumawa ng kapalpakan at madugo, aba, dapat wala nang balik-balik, tanggal, pati yung mga kanilang mga benepisyo. Bumalik sila sa taniman ng, yun, doon na yun. Kangkungan. Bakit? Gagawin pa rin nila. Dapat ng mga kapulisan dapat maging matatag po. Hindi naman lahat po, no? Iba natutukso, iba na impluwensyahan. Ay, naman po. Pero sabi ni Duterte, kapag meron kayong alam na mga kapulisan, sinabi niya, na nagkakadel, nag-aalaga na mga drug lords o sino man, sabi niya, bounty is 2 million. So kung may alam kayo, isumbong nyo na. Mag-dial kayo sa 8888 kung gusto nyo yumaman agad bago magpasko. Hindi, mahirap kasi magsumbong ngayon lalo Hindi, na pwedeng kung anonymous pulis yan, naman no? But Unanimous. anyway, Ano kung naman talagang anonymous, malakas yung loob unanimous. nyo at talagang yun na nga, yung Anonymous gawin nyo na lang, talagang pwede naman magsumbong, no? Oo. Pero easier said than done yan, Kenneth. Yan nga. Oo. Ang hindi natin tutulungan ng gobyerno, wala. Yung paglaban ni Duterte sa droga, sabi niya 3 months, 6 months. Ngayon magsi 6 months. Talaga pong mahirap. Nakita naman natin talaga na talagang ingrained na sa lipunan natin. Yung narco-politics, talagang it's a narco-politics itong nangyayari dito. Malapit. At ang daming involved dyan, yung mga politiko, mga local mga politicians, opisyal. at yung mga general na mismo. Aha, Imagine mo na yes. sila dapat ang mag-depend sa atin, Oo, no? pero Ang sila mga masiwa ang ng katahimikan, pero sila yung nagkocontrol. nauuna. Yung In the iba. name of, yes. well, pera yan. Yun na yung nga, droga, pera lang. droga. Ito, malungkot. So, malaking Kagawado, problema pa rin. ano masasabi mo pagkamatay ni Mayor Espinosa? Lupit, Death alarming ka, sabi ni Robredo daw. Mayor Espinosa's death alarming. Well, it's Cast under, doubt on police integrity. Excuse me. Tama rin naman, pero hindi mo naman i-question na ganyan kasi naniniwala ako yung gumawa doon sa CIDG, may kaugnayan yan sa ibang politiko na binanggit ang pangalan, no? Tingin ko lang, no? Kasi maraming mga mabibigat na pangalan doon. Marami kasing version, Kenneth. So, iba-ibang version ngayon. So, hintayin natin yung investigasyon na ginagawa dyan. At saka tayo siguro magbigay ng komentaryo. Pero so far nga kasi ngayon, like yung sinasabi, merong mga na-mention doon sa supposedly kanyang affidavit, no? Na-mention doon si Senator De Lima, na-mention doon yung ilang general, yung ilang si media. Espina, andun din. Oo, narinig ko si Espina, in-interview siya nung So, ayan, CNN. meron namang version na yung daw kapatid ata sinasabi na mukhang hindi naman siya ang nagsulat ng affidavit na yun, pinasulat lang at pinapapirma siyang pilit. So, yung magkaibang version yon, no? Yung affidavit ni Espinosa. So maraming yung isang version naman ang sinasabi ang may interest lang sa pagpapatay kay Espinosa ay yung mga taong involved, no, na ayaw nilang lumabas pa yan pag nagkaroon ng investigasyon, no? Pero nakita ko na sa YouTube. Kasi ngayon namatay na, so ano na 'yon, no? Ang ibig sabihin ang kaso parang
masasarado yan na Oo. ibig sabihin hindi na pwedeng mag-witness, Telltale na lang yan. personal Tales witness na lang. si Tales na lang. Mayor Espinosa. Pero sana, Pero alam mo ba, Kenneth, ito Ah. yung mayor dati diyan sa Albuera, Leyte ay pinsang buo ko, no? At Oh? noong niya pa kinikwento yan na, nahihirapan siya diyan dahil ang mga kalaban niya ay mga drug lords, no? Mhm. At talagang yung the rest of yung doon daw sa city council. So hirap na hirap siya diyan hanggang dumating yung punto na yung isang staff niya pinapatay, no? At ayan na nga Pero kung di ba at nung kagawad? dumating yung election, talagang nagkaroon ng massive vote buying, ginamit ang pera sa droga at natalo nga yung pinsan ko. Okay. Well, Kagawad, the di rest ba? is history. Kung identified ang mga drug lords, alam naman ng ating presidente yan, I'm sure dapat po hindi na patagalin sila, no? Alam naman pwede nilang gawin Well, dun, that's di ba? one. Kaya nga So, malakas pa rin yung despite of the so-called extrajudicial killings, malakas pa rin si Duterte pagdating sa mga, 'di ba, nagse-survey. Yung mga taong number one pa rin bayan, siya. maski na sinasabi, oo, ang taas pa rin ng kanyang doon sa survey, yung kanyang ranking sa survey, no? Kasi ang taong bayan naman ay naniniwala doon sa talagang gustong mangyari, Exactly, no? Ni pero Duterte. yes, Diyan sa kagawad, mga, ano masasabi mo? Si Pinoy, nung namatay yung mga SAF at saka yung sa mga media, abay parang dead man lang siya. Pero nung namatay si Espinosa, gusto niya rin makialam. Kaya sabi ni Attorney Bruce Rivera, Blast Pinoy. Bakit? Sa dami na namatay, kay Espinosa ka lang interesado sa SAF hindi 44. Bakit nga ba? Yan ang katanungan ang dating Pinoy na presidente. well, kasi talagang ginigiit nila. Ito namang mga yellow talaga. At talagang hanggat hindi bumabagsak si Duterte, parang hindi titigil eh. No? So, Pero ayan, wala. si Dilima nagsampa ng kaso Wala sa naman Supreme sumama Court. eh. No? 5 taong babae lang. Sabi niya, test case yun, no? Ah. Na, at ginagamit pa yung Mga kababaihan. yung rights ng mga Rights niya. kababaihan doon sa kanyang Eh, 5 sa lang kanyang yung depensa, kasama niya. ano? 5 lang. Laban kay Duterte. So, ewan ko talagang pagkatas lumalabas ngayon, 'di ba? Ilan na 'yon lumalabas yung isang mayaman na nakapangasawa ng Amerikanong black diyan sa Estados Unidos, talagang mayaman siya. No, may sinasabi talagang ibubuhos niya lahat ng pera niya hangga't hindi napapabagsak, no? Si Duterte. At ganon? ayan nga yung Sorry ka na lang. ngayon. Pera mo lang. Si, ang Panginoon ng kalaban mo. si Sorry Luis, kung sino yung, ka man. Ano na 'yon, oo. Hindi mangyayari yon because ang Panginoon naglagay diyan kahit anong gawin ninyo. But tiyak ko anyway, sa inyo. yung 6 months na 'yon, yung Marami sinasabi nang ng nagawa Duterte, rin eh. marami nang nagawa pero talagang hirap pa rin. Mahirap. Tulungan natin, no? Tulungan Exactly. natin. So, pero konting ano rin kasi yun na nga ang sinasabi, yung mga namamatay na talagang hindi nabibigyan ng Hindi ba pwede ng maging hustisya. mabuti yung mga drug lords? Oo nga, mahirap, Tigilan na mahirap yun, yung mag-donate na mahirap lang. yung Marami kalagayan. silang pera, di ba? Kailangan lang talaga maging very decisive at nakikita natin yan sa ating presidente. Very decisive siya na labanan itong droga kasi napakalalim na ng problema natin sa droga sa bansang ito. Ayan, napakarami pa na mga Pero bago ka issue. nagpunta sa national issue, meron pa kasi akong isang local issue. Ano ba yun? Yung pagtataas ng bayarin sa yung RPT, no? Ayun, Yung sa mga ating lupa? itataas nila yan 100%. Oo, bakit No, bakit ganun? pina-approve na kagawad? nila yan sa siguro pag-usapan natin ng detalye Sa yan. council? Gusto kong imbitahan dito yung head ng assessor's office para maipaliwanag. Total gusto naman nilang ipaliwanag yan. We'll see kung papayag sila na ipaliwanag dito yan. Pero tayo nag-no tayo doon. Wala naman tayong problema kung tataasan nila yan. Pero ang laki kasi ng tinataas, no? Pwede naman dahan-dahan na hindi masyadong mabibigla ang ating taong bayan. Sabi raw nila, itutulong na sa Alam mga mo, noong panahon barangay. ni Gina Perez, siya talaga yung nagsusulong niyan, na itaas yung RPT kasi ang tagal na panahon na hindi nga natataas yan. At mandato ng batas sa bawat LGU na dapat every 3 years nagtataas pero hindi nga nagagawa. Dahil Obligado that time, ba yun? nung panahon ni Gina, medyo mahirap. Kino-consider namin yung present situation that time na, kasi pinatubo diba, that time. walang trabaho yung mga Walang- tao, oo. hirap na hirap yung mga negosyante, basically. etc. So, hindi namin tinaas. Kahit 10% lang yun, Malaki yung sinusulong ni Gina Malaki Perez, pa rin no, yun. ni Kagawad Gina. 10%. No, hindi halos mararamdaman ng tao yun. Pero, sila mismo, sila Roland Paulino, ang nag-oppose that time, no? Pero yung mga ngayon, opposition. Pero ngayon, ang laki. Imagine nyo naman, push 100%. talaga. Pero naniniwala ka ba? Sabi ni TK Balde, yung head ng CPDO, na kasi maganda na naman ang sitwasyon natin, kumikita na ang mga tao, marami na ang may trabaho.
Kaya tinasan. malaki na ang kita ng mga tao, kaya pwede na tayong magtaas. Tumaas ba sweldo? Ikaw nga yung tanong. Ako wala ako sweldo. Actually, Ako love opening yun lang ang tanong. sa'yo. Ako ang nagtanong kay TK Balde noon. Maganda na ba ang sitwasyon sa Olongapo? Kumikita na ba ng malaki ang mga negosyante? May trabaho na ba yung mga dating walang trabaho? Tumaas ba ang sweldo? Sabi niya lahat doon sa tanong ko, oo raw. Oo. Kaya Kasi may trabaho siya. kaya may pera yun, siya. yung sinasabi nila pwede nang itaas yung Oo. bayarin no sa Well, real Sana lang property po tax. mapagbigyan ng pansin kahit konti lang po bawasan kung pwede. Okay lang yung taasan, Hindi, huwag pwede naman ba yung taasan. staggered oo. Pagkatapos staggered payment meron or kaming interest, yung pwede. amnesty na sinusulong dati ni Konsehala Tet Marzan Aha. no na yung mga talagang nabaon na sa utang bigyan muna ng amnesty para at least maka-move on. No, kasi kung hindi mo bibigyan ng amnesty, nagkapatong-patong na hindi na talaga Kawawa kaya. naman, Talagang isusubasta. Ang gustong mangyari ni ganun? TK Balde, no, isubasta na muna yung mga pag-aari na yan, Para no. ariinin Pero mo. pagdating ng subasta, bibigyan daw ng prioridad yung talagang tunay na may-ari na sabi niya mga Para sa 46,000, bidding. 47,000 lang Parang ang bidding, babayaran. bidding, Oo, kaysa naman bayaran niya yung buong kabuuang pagkalaki-lakan niyang utang, magbayad lang siya ng mga 47,000. Pero priority siya. Yun ang sinasabi. Pero bakit kailangan dumaan pa doon? Hindi naman Sa kailangan. bakit ka naghihikap sa harap kasi ng nga, camera? nahihikab ako doon sa sinasabing presyo ng taas-taas. Talagang hindi ko matake. Oo, but anyway, diba? Laki ng so babayaran. nag-no tayo doon. We'll see, napahikab tignan talaga natin. ako. Nag-isip-isip talaga ako. Nako, sana bawasan. Okay. We'll see, tignan po natin kung ano yung mangyayari. I-discuss pa po natin yan, yung pagtataas ng bayarin sa RPT. Yan, marami nga Okay? bungod yan eh. Umaten ako Oo. dyan eh, pero dinidiscuss nila, wow, magre-raise ako ng question, pero mukhang maubos yung oras eh, pinabayaan ko na muna yung mga audience doon. Oo. So maraming mangyayari. Today din, magkakaroon ng decision ang Supreme Court whether papayagan na Na ilibing ilibing, ang dating Presidente Ferdinand Marcos ano sa sa libingan palagay ng mo? mga bayani. ako sa papayagan. Sa akin lang, um, pakiramdam ko lang. Kasi well, ilan lang naman yung ako rin. kumokontra eh. Ilan lang naman eh, sa totoo lang. Bakit sila ba may-ari ng libingan? Oo. Good morning, madam. At saka Sila ano ba- yun? Sila ba, mamaya magulat sila. Baka yung libingan, dali doon sa lugar ni Marcos, di lalong problema. Gusto niya makasama, mga friendship yun eh. At saka alam mo, Ay, di ba, talaga. that's a campaign promise from Rodrigo Duterte. Oo, At kaya besides- nanalo si Duterte dahil diyan sa isang factor na yan, siya lang ata Ang sa mga sumang-ayon. presidential that time ang sumasang-ayon na ilibing na sa libingan ng Eh, mga paano bayani ba naman? ang dating Si presidente. Pinoy, Oo. si Cory, But siyempre anyway, against. Oo. oo. Si Ramos, hindi naman. GMA, hindi naman. Si Ramos nga yung yung sinasabi ni Ramos doon na lang ilibing sa but anyway, Sa bahay niya. It's another story. Hindi pwede na mailibing doon eh. Sa totoo lang, pinapa-complicate lang ang nila. Ano lang, kasi presidente, Hindi naman naging ano eh, presidente yan, naging Oo. lumaban talaga yan. May ginawa nung naman eh. veteran yan May ng mga giyera. mali lang. Oo. Oo. Well, hindi naman sa lahat. Wala naman taong hindi nagkakamali. Tama. No, di ba? Yung ganun. Mamaya bumangon si Marcos, kayo, more thank Hindi, you. ang sa ewan ko akin lang, ha. para sa katahimikan ng lahat. Exactly. Ano bang problema? Kita mo si Norman Shari, tinanggap na nga ni Malacanang, no? Parang ang ganda ng dating. Nagkamayan ang presidente at si Norman Shari. O di ba ngayon, dire-diretso tayo. Ang galing talaga ng ginagawa ng presidente, pati ang mga ibang bansa, naging friendship na. O di ba? Ang saya-saya. At saka, Kaya huwag na tayong kumontra. Hoy, paki-check- gising kayo. Kayo paki-check lang naman ang siguro. magkano naman binayad sa inyo para hindi ilibing si Marcos. Sa totoo lang ha. May bayad yan eh. I'm ikaw, sure. may dyan, may May mga narinig talaga ako. namang, hindi, may mga tao naman dyan talaga na Merong hindi, mataimtim pero marami rin yung kanilang binabayaran. nararamdaman kasi naging biktima talaga sila ng Ang martial tanda na law nun at eh. marami talagang nabiktima ang martial law. Oh, pero hindi naging dahilan yan kasi hindi na ba pwede Hindi naman- humingi naman ng tawad, tawad. etc. At saka nagbayad. And be compassionate. Oh, di ba? exactly. Tayo. At ang laki ng yung ginawa rin, tignan din Oo. natin yung mga ginawang magaganda Oh. ng dating presidente as Yes. compared doon sa sinasabi niya na naging diktadura Oo, noong tama. panahon ng martial law. Galing mo Well, talaga, at- kagawad. Ikaw na talaga. At saka binigyan naman ng compensation, binibigyan naman sila. Exactly. Well, Baka kulang. May ibang nanalo sa Baka kaso. kulang. Oo. Oh, dagdagan. Hindi na natin Wag alam. nating natipirin. Pag binigyan mo yan ng Hindi, pagpapala, korte kasi ang matutuwa yan. nagde-decide. Pero yan. pakiramdam Oo. ko, aprobahan yan. At- Dapat lang. Today din ba yung election sa US, Estados Unidos? 5. Oo. Alam mo na, 6. Yan. ano ka ba ngayong gabi? Oo. Kaya nga. Oo, yung ano. 6 nga. Ah, Oh, 6 dito eh. okay. Oh, di ba?
Ano sa Not tingin the mo entire, mananalo? ano. Sino? Hindi ko alam kasi ako si wala Clinton, akong tingin ko. wala Sa survey, akong si Clinton talaga. Ako si wala akong Clinton. mapili doon sa Eh, dalawa. wala ka naman pagpipilian talaga Wala, pero si siguro. Clinton na lang. Natawa nga ako doon Kaysa sa naman isang na- nabasa kong sa hindi nagbabayad ng Facebook. tax. Ang sinasabi parang nagabaan daw ang Amerika na panahon ngayon ng eleksyon walang mapagpilian na matinong presidente. Pero alam mo, Estados kung Unidos. yung vice president na isang kapartido ni Trump ang tumakbo at yun ang pinili ng partido, panalo yun, for sure. Eh, hindi nila pinili. Si Trump ang pinili nila. Yun, talo ka tuloy. Matatalo siya. Pero kung Hindi pinili pa yung natin isa, alam, hindi pa natin alam. ako, basta I can see it. I can see it in my hands. I can see it in my eyes. Kasi Clinton is the win. Oh. we have 3 minutes. Ang nakikita ko si Clinton pag nanalo, wala. Ganun pa rin, no? Kung ano yung mga Hindi, inano ni babantayan Obama, siya. ganun pa rin yung gagawin. So parang ano yan eh. Kung nanalo si Mar Rojas, ganun pa rin mangyayari sa Pilipinas nung panahon ni Pinoy. Kasi Trump, sa tingin Gano'n mo. naman, si Clinton pag nanalo, ganun pa rin. Oh, pero baka Status quo, pauwiin oo. yung mga Pilipino pag si Trump Kung, o yung well, mga nagtatago. kung si Trump, maraming diba? mga controversies Tatanggal. na mga Oo, sinasabi kaya wag siya. na lang. We'll see, tignan natin. Ganun din naman maraming sinasabi Hoy, kay pero may Duterte that time. pagbabago. Nung nagkaroon ng campaign period, nung Magkaiba sila. presidential, maraming nagsasabi na tatakot silang mag-take ng risk kay Hindi. Magkaiba si Duterte. Duterte. Pero sige, huwag na kaysa natin kay Trump. pag-usapan yan kasi Oh, ha? aabutin tayo. We only Ng have isang linggo. 3 minutes. So ano pa ang mga For the sake of art. Oo. O, di ba? Manny Ano Pacquiao, pa? congratulations. Yes, talaga Dahil naman. panalo. Panalo. At nakita And- ko yung mukha ni Mayweather. Nakalabas ang dila. Sabi niya, pinagmamasdan niya, wow, talagang mabigat to siya. No, biro mo 10, ano siya, 5'10", yung kalaban, 5'6" na si Bata, Pacquiao. 10 years, Oh. 10 years younger, no? Hindi, 5'10" siya, 10 years younger, tapos 6'5", 6 lang si Pacquiao. Oh, Ang nakita lupit. naman. Wow, so wala sa lakihan. Oo. Utak ang kailangan. Pwede pala tayong lumaban And, kahit malaking tao. kasi veterano and itong isa parang bagitong-bagito pa lang. Bagito lang, oo. In-expect. Pero marami nga nag-expect na hindi tatagal yung laban. Pero umabot. Hindi naawa ng si naawa si umabot hanggang sa si matapos. Pacquiao, So, naawa siya. pero napatumba na yan. Oo. Nung sa second round, napatumba Umiyak na. pa nga daw eh. Oo, but anyway, yung isang issue doon, nung manalo, nakita yung mukha ni General Bato, ni General De La Rosa. Anong reaction? Sa ang tinatanong, maraming tao ngayon nag-i-issue, naglalabas ng mga bakit daw nandoon. Si Bato. Samantalang nagkakagulo, may pinatay na nga yun sa kulungan si Mayor Espinosa. Hindi naman niya alam Nandoon siya. yun Ang sinasabi naman ng ating general, ang sinasabi niya ay lahat ng binayaran niya doon ay galing mismo kay Manny Pacquiao. Pero ang sinasabi naman ng iba, bakit siya tumatanggap ng pera galing sa isang politiko na katulad ni Senator Manny ba Pacquiao? Hindi, yung tinanggap na yung inamin niya na lahat ng gastusin niya sa Las Vegas ay binayaran ni Manny Pacquiao. So, O teka sa akin, muna, hindi naman correction. masyadong issue yun. Kung si Manny Pacquiao, personal na tao, nagkato-senator siya, gusto niya, pwede ba, excuse me, wag niyo gawing issue yun? Gusto niyo kayo lilibre. Ingit lang kayo. O di ba, karapat dapat naman mag-enjoy siya kasi kailang pag-aralan niya, i-hire niya si Vargas. Para dito. sa akin, hindi Hindi masyadong issue yun. issue yun. So Nako, anyway, yung tumahimik. isa pang balita na maganda na nangyari dito sa lungsod, yung pagkakaroon ng digital kiosk diyan sa ating City Library. Beth galing Daluya, yung naman. ating May supervisor digital dyan. kiosk. Oo. Oo. So pupunta Ano lang yun? doon through mga digital, parang computer, kung ano yung mga Oh, libro na high-tech. gusto mong basahin. Oh, At Parang na rin iba pang mga parang information. Google. Hindi Parang nga lang Google. siya. Parang Google siya Galing. pero hindi via internet. Hindi sa Google. No? Oo. Parang Google, pero may hindi sa built-in yung ang doon, galing. nandun sa kiosk. So maganda 'yon. Wow. Maganda 'yon. Ang tanong ngayon, kailan ba lilipat ang City Library? Kasi Yun. hindi naman pwedeng parating Saan nandiyan yan. ililipat? Kamo. Alam ko na kung saan ililipat. Saan? Magtatayo sila ng supposedly civic center. Saan? It's a fourth or third Sa New Kabalan? dito rin. Ano ka ba? Hindi. Wala kang alam sa Baka dali Olongapo. sa malayo na naman ang gimmick nila. Para tahimik sa bundok. Hindi, nagugulo ka lang eh. Dito, Hindi. dito yan, pero ang problema, hindi pa nga may nagkakaroon, alam pa sa korte yung problema dyan. Ayan. Sa Marikit, sa complex natin. Okay, sana din Yun. talaga mas Pero malapit maganda yan. yung digital kiosk. Pumunta kayo doon para mabisita ko nga yan mamaya. mabisita. Mm-mm. Sige, bisita. Hindi pa ata naka-install ngayon. Okay, Siguro pag by na-install next na. week. Oo. Okay, So, ma'am, congratulations. paki-text ako Congratulations. Ma'am High-tech. It's about Daduya. time. We No, don't ma'am. have much time. Alright, so kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyo, Kagawad. At ikaw narito sa buong programa. Salamat po sa mga taga-subaybay ng Sangguniang Monitor. Ito po inyo ang friendship
Kenneth Guy Salvados, nagsasabing mabuhay po kayo and God bless you all. At ito naman po ang inyong kagawad, ang inyong konsehal, ang inyong Friendship Edic Piano. At ito po ang Sanggunian Monitor. Babalik po Makita-kita mo kami. tayo? Oo, sa Webes, same time. Same time, no? 11 to Oo, 12, at, syempre. siguro may mga guest tayo Yes, sa at narito ka na nun. Thursday. Uli. Ako naman, pag sinabi mong hindi ka pupunta, ako talagang pupunta ako. Ganun, no? ganun pa nangyari. At anyway, so maraming salamat po. Ito po ang Sanggunian Monitor.